o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po, nandito na, Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are Ganito na po the tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Alright, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Welcome ha, taramdan, good morning Eastern Visayas. Haton kanan pan Tuesday nga pagkarampang June 16, 2026. Ngayon ni Daisy Lalosa Bilizar, Han Radyo Pilipinas Borongan. Mananagbalay na liwat sa kupinusa ka oras. Siyempre, supervision ito naman Station Manager at Rus Rivera Abunda. Kaupod ko, Didiha Technical, Hera Chief Tech Joy Policarpio, ngan Engineer RV De Dios. Pati na iton bugos nga puwersa, iton production team, iton Radyo Pilipinas Borongan. So madangat tayo mga kasangkayan sa kupina sa kaoras at iton mga panguna nga balita. Tikang diniha aton rehiyon pinaagiton Presidential Communications Office Regionate. Kinukomponer iton tulong nga Radyo Pilipinas Station, Radyo Pilipinas Borongan, Calbayog and Sugod Southern Leyte, pati naton Philippine Information Agency. Inaupdan gihapon kami hiton DYDC, hiton Visayas State University. So ini amo iton magiging katiguban hiton mga balita nga igpapahamtang ha iyo sakop hin 1 hour. Habot nga hiton mapaso nga panahon. Nga naman temprano kami di syudad diton Borongan nga talagang feel ito na monsoon break. Pagkatapos naman iton onset o iton pagtika ano iton nga El Nino. Pero habot nga hini, ipapadangat namon iton mga magpaso nga mga balita. So diri kita maglangan. Diretso natin pangumustahan ato naton mga magiging kasugbo nga pagbabalita iyan na nga oras. Unahon tayo itong Radyo Pilipinas Calbayog. Magandang morning, Miss Charmaine Perito Balvez. Kumusta ito niyo sitwasyon dito yan na nga aga? Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Ate Daisy Bilizar. Sa bugos nga pero sa San RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning, liwat sa aton sister station, tigang naman sa Radyo Pilipinas Sugod. Aton makakaupod si Ma'am Gemma Distriza ug sa bugos nga pero sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Kaupodot naton, good morning, aton Igkasi PCO, tikang naman sa PIA, Eastern Samar, Miss V. Gumban, sugad man aton good morning sa aton partner sa Academe, tikang sa Visayas State University, VSU, DYDCFM. Ngandin sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaron sa aton Acting Station Manager Hinaro Navilon. Ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas, ngan kaupod naton sa Master Control si Engineer Reyzano Barandino, sugad man amon mga OJTs, ikang sa Northwest Samar State University, Lex Francisco, Mark Tayab, Brenda Fortuna, ngan Angel Del Rosario. Okay, siyahan, update sa pagtagapanahon dinhi sa syudad sang Calbayog, sugad man kami dinhi Ate Daisy, mainit an among panahon, dinhi yan na sa syudad. So partly cloudy pala ang amon kalangitan, temperatura sa 29 degrees Celsius, posible pa ini sumaka sa 34 degrees Celsius, tikaudtuhon o tikulop, so pahinumdom, padayon nga pahinumdom, nga perme kita magdarasan tubig, stay dehydrated perme para natin malikyan ang posibilidad sa pagkasakit, tungod sini nga init nga panahon nga aton na i-experience. Update naman sa pagtagatubig dinhi sa syudad sang Calbayog. Calbayog Water Company Incorporated. So para naman sa natin mga concessionaires nga padayon paghihapon
nga nakaka-eksperyensya san kaluya o waray good supply san tubig sa era mga gripo tungod ini sa nahitabo nga power interruption nga nakaapekto san kabatuan pumping station. So kadaan paghihapon kita nga naghuhulat san kadugangan nga anunsyo tigang sa Calbayog Water kung san in mabalik na ang normal nga supply san tubig dinhi sa bugos nga service area san Calbayog Water. Pag taga-kuryente naman, may daging palusad nga scheduled power interruption ang sa Melco 1 para iniya na maabot Huwebes, June 18, tikang alas 7 san aga kutob alas 5 san Kulop. Apektado ang Barangay Hamorawon ni Haga pakadto Migara, ungay ang lateral barangays ngan Happy Valley barangays. Ang rason, pag-upgrade san V-Phase primary line tikang Bear pakadto insulated sa Barangay Hamorawon dinhi sa syudad San Calbayog. Sugad man usap pa nga anunsyo, reschedule san power interruption tikang ini sa NGCP. So ang supposedly nga scheduled power interruption last Domingo June 14 in gin-move yan aliwat maabot Domingo June 21. So tikang sa Melco 1 alas 6 san aga pakadto alas 7:30 san aga ngan alas 4:30 san Kulop pakadto alas 6 san gabi. Apektado ang Karayman ug San Agustin substations. Ngan tikang alas 6 san aga kutob alas 6 san gabi. 12 oras nga pagkaparong, apektado naman ang Palanaskara ngan Kapookan substations. Dito kita sa Melco 2, tikang alas 6 san aga pakadto alas 7:30 san aga ngan alas 4:30 san Kulop pakadto alas 6 san gabi. Apektado naman ang Arado ngan Catbalogan substations. Nandito kita sa North sa Melco, tikang alas 6 san aga pakadto alas 6 san gabi. Apektado naman ang Allen, Bubon, ngan Lawang substations. Aton oras, 9 minutos na naglabay sa alas 8 san aga, ngan para sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog. 30 nga mga parag-umas sa Calbayog ginpailarom sa training sa Good Animal Husbandry Practices para sa kanding. Ngan mas mahugot nga pagpatuman balaod pagsulot helmet ginduduso sa Calbayog Samar. Ini aton igdedetalye sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Charmaine. Haton na pauna nga impormasyon, situation report upod na adton na laray uluhan na mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Calbayog. Ngadto naman kita, ay nga dila harani man la. Nga dianay kita ha Philippine Information Agency, Miss V. Gumban, para liwat haton mga balita. Nga iya nakala, pa iya na nga adlaw. Magandang morning, V. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Ate Daisy. Marharayo talaga, Taloyo lang building. Okay, maupay nga aga, maayong aga, good morning. Maadjong buntag ihap, kan Ma'am Gemma, nga nanimo mga kaupo dita HRP Sugod. Good morning, liwat, kan Miss Charmaine, nga nito nimo mga kasugbong dita DYOG Calbayog. Syempre, good morning, Ate Daisy, nga nito nimo mga kaupo dita, also, kan Ate Ruth, yung station manager. Good morning, Ate Ruth. And of course, kan Miss Mikay, kan ating partner, Akadim, PSU, maupay nga aga liwat. Ngan syempre, maupay nga aga, aton mga listeners, ngan mga viewers, Facebook Live, ito naton, tagsa-tagsa nga Facebook pages. Hangaran ni Sir Rayan Arinto, Regional Head, han PIA Eastern Visayas, nga Sir Samuel Candido, Infocen Manager han PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban ini nga iyo makakaupod at Tuesday edition ito naton programa Good Morning Eastern Visayas para yan ang adlaw Martes, Hunyo 16. Okay, so kadila na kita itong update pag taga-kuryente so far waray man scheduled power interruption dinhi ha probinsya Eastern Samar.
Pero may abiso publiko an isamel ko kay di dahiton July 11, 2026 pagbubuhaton an regular district election para han isamel ko board of director han District 6 nga nakakasakop han mga bungtuhan Hernani Jan Mac nga ni Salcedo. So kasumpay hini ginaaghat han isamel ko an nga tanan nga member consumer owner nga qualified nga kumandidato como board of director at District 6 nga magpasahan ira certificate of candidacy ka Isamel ko main office ha Barangay Cabong, Borongan City, Eastern Samar. Tikang kakalap nga adlaw actually nakarawat na iran an certificate of candidacy. So until June 30 ang pagkarawat han COC Monday to Friday ini from 8 a.m. to 5 p.m. So ang qualification Filipino citizen, graduate of any 4-year course, at least 21 years of age, but not more than 70 years old on the date of election, with good moral character, and of course, member han Isamel ko in good standing for the last 5 years, ng actual resident and member consumer han District 6. So dapat residente yan, buktuan Hernani MacArthur nga Salcedo. Okay, so parahan katugangan nga mga impormasyon or whether yung questions, pwede ka mo mag-message han ira Facebook page han Isamel ko o bibisita ka ira main office dito sa Barangay Cabong, Borongan City. Anyway, para ito namon laray uluhan mga balita nga nahikayahan team PIA Eastern Samar para yan ang adlaw Martes, Hunyo 16. Borongan City nagsalin orog hinika 128th Independence Day. Ngan Sapaw Road Project habung to hiton giwan ginlalauman nga makahatag hapsay nga transportasyon ha relocation site. Para ka dugangan nga mga impormasyon hini nga mga headlines aton mahibabaroan later a second half ito nato program. Good morning Eastern Visayas. Back to you Ate Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Ms. V. Haton na pangunang balita na hikayan Philippine Information Agency Eastern Samar. Ngato naman kita ha Southern Leyte. Katuon tayo itong Radyo Pilipinas sa sugod nga pinamumunuan ni Sir Dudens Alaras. Miss Jima Destreza, magandang morning. Kumusta kamo yan nga oras? Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, Miss Daisy. Good morning sa atong mga kaubanan sa buhat. Philippine Information Agency, si Miss V. Gumban. Good morning. Yun man sa DY Radyo Pilipinas Calbayog, si Miss Charmaine Prieto Valdez. Good morning. Ug sa VSU DYDC, ang atong gwapang si Mikay. Good morning, Mikay. Ug sa tanan natong naminaw karon all over the world, good morning. Ug sa laminaw sa atong 104.7 FM. Okay, kahimtang nato sa panahon diri Miss Daisy sa atong lalawigan sa Southern Leyte, mipakita na si Mr. Sun ang kainit niini ug makatagamtam na sabta og init jud nga panahon. So, ang atong mga kaigsuonan ato jud nga pahimatngonan nga magdajud sa panangga sa init no kining pajog. And then di ta mo gawas og perti na jud inita. Ari na tagawas alas 4 na lang sa hapon or alas 3 pagani init pagihapon no ang atong panahon. Alas 7 pa sa buntag init pagihapon. So kinahanglan nga magbantay jud ta sa atong panglawas. Atong supply sa kuryente, wala man tay na sinating power interruption. Ug ang atong supply sa tubig, mao'y ato na sinati nga hinay ang supply sa tubig, no? Tungod karong panahon na labi na sa mga sakaong bahin diri sa atong lungsod sa Sogod. Sa atong peace and order situation, sa atong lalawigan, overall situation nato, peaceful ang atong lalawigan, usa ta sa mga peaceful nga mga lalawigan sa tibok nasod sa Pilipinas. Okay, so sa atong mga naminaw na ito diha no sa Camptown, California, good morning diha ninyo o good morning po diha sa Canada kang Miss Dinden Abihar Veranao. Ang ato dayong partner across the board si Noel Palugod, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Okay, sa atong mga nagunang makalambuan karon diri sa atong lokalidad usa ka sugod nun nga kimes nakadaog sa 2026 PFCS Outstanding Award in Chemical Industry. Samtang Bureau of Fire Protection hinunangan nagpahigayon og fire safety activities sa mga tunghaan.
ang atong bayronon sa kuryente mosaka karong buwana mga higala ang Suleco 400 pesos ang pagsaka sa kuryente masinati karong buwana. Ang detalye atong masayran pinaagi ni Miss Dalia Orit Atuil ug usa ka dog show 2026 pangunahan sa PVSO Southern Leyte. Samtang mga senior citizens sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte nakadawat na silang social pension o sa fire incident na record sa St. Bernard kadaot niabot sa 800,000 pesos. So kini o uban pa masayran sa pagpadadyon sa atong mga balita dinhi sa atong panag-uban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Gima, para ito na pauna nga mga balita impormasyon, tikang naman na Radyo Pilipinas, Sugod Southern Leyte. And this time, katuon to naman ha, Visayas State University, ato natin magiging kaupod ha, DYDC, Miss Micaela Gongora, maayong buntag sa inyo diha. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Daisy, maayong buntag, maupay na aga, no? Labi na sa kinatibok ang puwera sa Radio Pilipinas, Borongan. And of course, maupay na aga gihapon kang Ma'am Charmaine Perito Balvez sa Radio Pilipinas, Calbayog, and kang Ma'am V. Gumban, of course, sa PIA. And sa atong partner station, kang Ma'am Gemma Distrisa diha sa Radio Pilipinas Sugod sa ato mga nagpaminaw maparadyo man o via Facebook Live sa bisan asang dapit di naabot ang atong pagsibya. Good morning, happy Tuesday mga higala. And adlaw Martes karon no Hunyo 16 alang ni atong Martes nga edisyon ni atong programa. Good morning Eastern Visayas sa sa Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinis Micaela Gongora, ang inyong makauban karong adlaw magatod kininyo sa mga balita updates kalambuan dinhi sa dakbayan sa Baypay. Alang sa itong mga pasiunang impormasyon, mag-una kita mga higala sa update sa itong panahon. So, diri sa itong himutangan sa dakbayan sa Baybay. Late na. So, nagpakita gyud ang atong haring adlaw. Sunny day ang atong panahon karon. Hingpit ka nagpakita ang atong haring adlaw mga higala. And ang atong temperatura ana sa 27 degrees Celsius, real feel 30 degrees Celsius. So, init ang atong panahon karon. So, karon kiting process pang pudro no sa requirements sa mga graduating students. So, di na to kalimtan pagdala og payong kay baktason labagyo diri sa atong campus sa VSU. And considering init ang atong panahon karon, so mo na pahinumdum lamang pod mga higala, and of course mag-inom gayud ta og daghang tubig. Sa lain pa nga pahibalo or sa lain pa nga kalambuan, by the way, happy 19th Charter Day City of Baybay. So ika-19 karon nga Charter Day sa dakbayan sa Baybay mga higala. Og nunot yan, daghan kayo nga mga aktibidades ang gipahigayon sa pag-celebrar nini ika-19 nga Charter Day sa dakbayan sa Baybay. No, so in the past few days gipahigayon na, and aduna pag yung mga activities po no nga umaabot spearheaded by LGU Baybay. So the entire VSU community joins Baybay City sa pag-celebrar ni ika-19th year of 19th Charter Day, I mean, so ika-19 nga tuig of progress, resilience, and achievements, no? Nga nag-shape po sa itong dakbayan sa Baybay into a progressive, no? Nga dakbayan, daghan gyud kalambuan ang atong sinati din sa dakbayan sa Baybay. And mga higala, sa lain pang pahinumdum, no? Ang atong VSU, by the way, pinaagi sa OVP SAS and specifically gayud sa atong Career and Placement Services Unit under the Director for Student Affairs and Services Office, diin usa sa gi-recognize nga job placement office sa DOLE. Naga-invite sa tanang job seekers kay karong umaabot nga Hunyo 18, that is Thursday adlaw Huwebes, aduna ipahigayon nga 2026 VSU Job Fair with the theme From Campus to Career, Your First Step into the Professional World. June 18 ka na mga higala, adunay nagkadaiyang job offers, opportunities alang sa itong mga job seekers. 8 a.m. ang takna ni kutob 5 p.m. So ang atong mga interesadong aplikante kinahanglan mag-andam na sa inyong CV or resume, application letter, o
TOR if applicable. If napod mo mga certificates diha sa TESDA, kay dili man ni siya exclusive, di man ni siya para lang sa mga Viscans, no? Apil na ini ang katong mga skilled workers, no? So, na kay nakadaiyang trabaho nga itanyag ngadto sa atong mga job seekers, Viscans and non-Viscans. Ako lang klarohon, no? So, pwede maka-apply. Plus, representatives from SSS, PhilHealth and Pag-ibig, NBI, adto usab no sa RDE Hall kini mga higala upper campus para mag-assist sa atong mga aplikante sa ilahang employment requirements. So, na gitay ginatawag nung HOTS or hard on the spot ato lining atong job fair. So sa mga interesado, again, June 18, 8 a.m. to 5 p.m. sa RDE Hall, Upper Campus, Visayas State University. Sa peace and order naman mga higala, so far, okay, peaceful and secure ang atong dakbayan sa baybay, pagpadayon ang atong kapulisan sa pagpahigayon ng mga aktibidades para mas mapalig-on pa no ang atong seguridad sa dakbayan sa baybay. And sa atong tubig naman, so far walay abiso no sa atong Baybay City Water District. So atong lauman ang padayon ng supply sa tubig apan nagpagawa sila og disconnection advisory. Ugba pohon June 17 sa may Area 4. Nagdangkob nini ang Quezon Street, Bonifacio Street, Del Pilar, Veloso, Mabini, Arellano, 30 de Disyembre, L'Oreal and Santos Street diha sa may downtown. Ang atong sa laing bahin sa Lieco 4, walay power interruption as of now apan dunay disconnection advisory or disconnection schedule ugma June 17 diha sa may Hibunawan, Maganhan, Igang, Hayna, Maitom, Punta, Bitanhuan, Maslog and Plaridel. Sa atong mga wala pa nakabayad, doon ay mga unsettled bills, so please isettle na ninyo aron malikayan kining disconnection no sa Lieco. Okay, so mga higala, mao ka na ang atong mga updates kalambuan din sa dakbayan sa baybay alang sa mga balita nga nakalap. VSU magpahigayon og 2026 job fair gatusan ka oportunidad sa trabaho abli alang sa mga job seekers. VSU nagpahigayon og workshop sa underwater photogrammetry alang sa coral reef monitoring. Paragtigo mahitungod sa road safety, gipahigayon sa dakbayan sa baybay. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Miss Micaela Gongora haton mga paunang balita tika nga DYDC hiton Visayas State University nagdaraton ha oras nga 24 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga ngantikang naman di syudad ha Borongan sitwasyon naman di nagpapabilin o nagpapadayon iton pagin marisyo darahiton na amon mga aktibidades may ada naman hisumpay hiton ika-19 nga founding o charter anniversary hiton na syudad hita Borongan nga ni kakulup nga adlaw ginabrihan aton trade fair nga kundiin damo ito na amon mga produkto dominated mga produkto hauma probably because hiton maupay nga panahon kasi kung ikukumpara dahiton rainy season guti ay iton mga produkto hauma pero pag sugadini nga maadlaw in damo ito na amon mga napipili pagpipilian nga mga agricultural products di kang hiton aman mga farmers. Ganyan ang adlaw, may adalagi hapon ni sumpay hiton aktibidades, hiton syudad hiton Borongan, kasumpay hiton ika-19 nga charter anniversary, bubuhaton iton laro ng lahi. Para inihaton na mga iyas, adton natin na panahon, mga childhood nga mga klasin, mga games, bubuhian yan ang alas 3 hiton club, di hiton Borongan City Plaza. Ngan bueno, haserbisyo naman hiton tubig, di syudad hiton Borongan. Okay, may ada abiso for disconnection para buwas nga adlaw. Zone 12, Barangay Bato, ipapatuman iton na pag-disconnect haton mga water concessionaires nga may ada sobra sa kabulan iton kabreda unpaid power bill. Pero waray nira ginsked hin water service interruption. Nga na para naman, han headlines itong mga balita na hikaiton Radyo Pilipinas sa Borongan para yan ang adlaw, Martes, June 6, 2026.
Siyahan, 20 nga estudyante Eastern Samar pasar ha 2026 DOST-SEI Undergrad Scholarship Examination. Bungto hiton San Policarpo magsasay linuro gaton ika 78 nga founding anniversary. Consultation workshop pag-updatehan Protected Area Management Plan para hiton Summer Island Natural Park ginbuhat di syudad hiton Borongan. Ngan top 3 most wanted person din Eastern Visayas nga naatubang hinkaso nga panlugos arestado han Eastern Samar Police habung tuhan Taft. So beno mga kasangkayan, antabayani atong detalyihan mga balita din nila haton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Didahiton aton second half kataliwan lahan aton pirang pahinomdom. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, eh. 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguho ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #Tanatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good Alright, mga kasangkayan, balik kita taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa atin kanon pan Tuesday nga edition, June 16, 2026. Yan kaupod lagi hapon ni Daisy Laloso Bilizar. Nga na syempre, inuobdan liwat kita, naton mga kasugbong, tulong, duha nga sister stations. Radyo Pilipinas, Sugod Southern Leyte, ngan Radyo Pilipinas Calbayog, pati ng Philippine Information Agency, ngan DYDC ton Visayas State University. Yan ang oras katon na aton na detalyan mga balita. Tikang Radyo Pilipinas Calbayog, Utro. Magandang morning, Miss Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Ate Daisy, and again good morning sa aton mga listeners and viewers sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Para sansyahan sa aton mga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, 30 nga mga parag-uma sa Calbayog ginpailarom sa training sa Good Animal Husbandry Practices para sa kanding. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Ginpailarom sa training sa Agricultural Training Institute o ATI Regional Training Center 8
kabulig ang City Veterinary Office San Algio Calbayog ang 30 nga mga parag-uma mahitungod sa Good Animal Husbandry Practices o GAP para sa goat production and management. Ang mga partisipante tikang sa Barangay Panuypoy ngan Barangay Himautan mga rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System. Tumong sa training nga mapauswag an era kinaadman ngan abilidad sa husto nga pagataman, pagpadako ngan pagdumarasan kanding gamit ang GAP standards. Ginpangunahan naman ni City Veterinarian Dr. Edeta Anchata ang paghatag sa certificates of participation sa mga farmer participants sugad man sa pagkilala sa mga resource persons ngan partner agency. Pinaagi sini mas ginpapakusog sa ATI ngan Algio Calbayog ang suporta sa mga parag-uma para sa mas produktibo ngan responsable nga goat farming. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pratencio. Good morning, Eastern Visayas. Ngan balita tika. Bangan balita tika binhiha Eastern Samar para pa Eastern Samar. Borongan City nagsalin orog ka 128 Independence Day. Adi anakon balita. Nagsalin orog han ika 128 Independence Day han nasod ang syudadhan Borongan pinaagihin flag raising ceremony pagbutangin mga bukad ha monumento ni Dr. Jose Rizal ng 21 gun salute di dahan ika 12 han Hunyo ha Borongan City Plaza. Ha iya mensahe ginpabugatan ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda nga ang tinuod nga independence amo ang paghatag hin kamurayawan ngan may dignidad nga kinabuhi para hangatanan. Iya gihapon ginisireng nga ang matinuoron nga pagserbisyo ha katawhan amo ang moderno nga pormahan pagkamakabayan. Naghatag liwatin mensahe Provincial Board Member Byron Suyot ngan Police Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil mahitungod han importansyahan pagpreserbar han nasyonal nga panurundon nga pagmintinar han kamurayawan. Samtang ginpahinumdom ni City Administrator Attorney Romeo Alexis Devora nga ang mga programahan lokal nga gobyerno ha edukasyon, agrikultura nga social service nagpapadayon han panurundon nga ginbilin han mga bayani. Tinambungan ang selebrasyon han mga representante tika nga Philippine Army, PNP, BFP, PJMP, PCG, mga ahensyahan gobyerno, pribado nga sektor, ngan mga organisasyon sugad ang Knights of Columbus, Boy Scouts of the Philippines, ngan East Gate Lodge 232. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita dirig sa atong lalawigan sa Southern Leyte, usa ka sugudnon nga Kimes nakadaog sa 2026 PFCS Outstanding Award in Chemical Industry. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Usa ka sugudnon dakong garbo alang sa lungsod sa Sogod human madawat niini ni Donna Bel Quezon Cruz ang 2026 PFCS Outstanding Achievement Award in Chemical Industry. Usa sa labing taas nga pag-ila nga gihatag sa Philippine Federation of Chemistry Societies ngadto sa mga professional nga nakahatag og talagsaong kontribusyon sa natad sa chemistry ug industriya. Si Quezon Cruz usa ka lumad nga sugudnon, nailhan tungod sa iyang talagsaong akademikanhong record ug liderato sa industriya. Human sa iyang paghuman sa kurso nga chemistry, isip man niya cum laude ug batch valedictorian, nakab-o usab niya ang top 1 nga ranggo sa chemistry licensure examination nadtong 2000. Sa pagkakaron, si Jamaoy nagserbisyo isip president ug CEO sa Prime Energy Resources Development EV diin nagpadadyon siya sa paghatag og mahinungdanong kontribusyon sa industriya sa enerhiya ug chemistry sa nasod. Ang mong pasidungog nagtimaan sa iyang dedikasyon
kahusay ug padadyon nga pagpalambo sa siyensya ug industriya. Usaw-sab kini ka inspirasyon sa mga kabatanunan, mga estudyante ug mga alumni nga adunay damgo nga makabot ang kalampusan pinaagi sa edukasyon, paningkamot ug pag-alagad. Ang tibuok komunidad sa Sogod mipadadyag sa ilang kalipay ug pagpasalamat sa usa ka anak sa lungsod nga nagdala og dungog dili lamang sa Southern Leyte kundi sa tibuok Pilipinas. Ang kalampusan ni Misa Donna Bel Quezon Cruz, usa ka pamatuod nga ang kahibalo, kakugi ug integridad mao'y jawi sa pag-abot sa labing taas nga mga pangandoy, matud pa sa alumni nga kauban sa propesyon. Congratulations Miss Donna Bel Quezon Cruz, ang garbo sa sogod ug inspirasyon sa umaabot nga mga henerasyon sa mga siyensya ug leader. Balita gikan sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pang balita, VSU magpahigayon og 2026 job fair gatusan ka oportunidad sa trabaho abli alang sa mga job seekers. Ani ang detalye sa akong report. Gikatakdang ipahigayon sa Visayas State University kon VSU ang 2026 job fair karong Hunyo 18 ning kasamtangang tuig sa VSU RDE Hall isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa universidad sa pagtabang sa mga Viscans ug uban pang nangita og trabaho. Ang kalihukan adunay temang From Campus to Career, Your First Step into the Professional World, pagasugdan sa alas 8 ang takna sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ug gilauman nga pagkatambungan sa mga graduating students, alumni, Viscans ug bisan pa man sa mga non-Viscans nga nanginahanglan og oportunidad sa panginabuhian. Ang maong job fair giorganizar sa Career and Placement Services Unit sa Office of the Director for Student Affairs and Services ubos sa Office of the Vice President for Student Affairs and Services nga giila sa Department of Labor and Employment Condole isip opisyal nga job placement office sa VSU. Kini usab usa ka kolaborasyon tali sa Department of Labor and Employment ug sa Alumni and Community Relations Office kon ACRO. Ayang masayran nga nagadiiyang oportunidad sa trabaho ang itanyag sa mga partisipante pinaagi sa lain-laing kumpanya ug institusyon. Ang maong job fair maghatag og higayon sa mga aplikante nga makikita diretso sa mga employers, makakuha og impormasyon bahin sa mga bakanteng posisyon ug makasalmot sa mga on-the-spot interviews. Gilauman usab nga adunay mga aplikante nga makadawat dayon og trabaho sa mismong adlaw sa kalihukan o gitawag ang hard on the spot kon HOTS. Ilabi na katong adunay kompleto og andam nga mga dokumento sa pag-apply. Dugang pa mutambong sab ang mga representante gikan sa Social Security System kon SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund ug National Bureau of Investigation aron motabang sa pagproseso o paghatag og giya bahin sa mga kinahanglanong employment requirements. Ang job fair dili lamang usa ka higayon sa pagpangita og trabaho kundi dili usa kini ka plataporma aron mapalapdan sa mga partisipante ang ilang professional nga koneksyon ug basabtan ang kasamtangang panginahanglan sa labor market. Giawhag sa VSU ang tang interesadong job seekers nga maapil sa maong kalihukan ug mag-andam sa ilang resume o CV, application, ug uban pang importante nga dokumento sa ilang pag-apply sa trabaho. Ang 2026 VSU Job Fair kabahin sa padayon nga misyon sa universidad sa pagtabang sa mga estudyante ug alumni sa ilang transisyon gikan sa edukasyon ngadto sa pagpanarbaho samtang nagpaligon usab sa koneksyon tali sa akademya ug industriya. Gikan sa VSU DYDC-FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Nga samtang tikang naman di Radyo Pilipinas sa Borongan, siyahan nga balita, 20 nga estudyante Eastern Samar, pasar 2026 DOST SEI Undergraduate Scholarship Examination. Ang detalyan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. 20 estudyante tikang ha Eastern Samar ang balampuson nga nakapasar ha 2026 Department of Science and Technology Science Education Institute DOST SEI Undergraduate Scholarship Examination. Sumala Department of Science and Technology Provincial Science and Technology Office Eastern Samar iginpakitan mga qualifier ang ira kahusayan ha pag-eskwela, determinasyon ngan potensyal nga maging mga leader hanata den siyensya
medisina, teknolohiya, inhenyeria, ngan matematika o STEM. Ang 20 qualifiers amhira Jefferson Earl Benjamin Akul, Julia Marcela Apura, Josh Aseo, Khalil Rain Bagas, Reven Balbuena, Chad Banaldia, Randy James Basmayor, Franzine Antoinette Campo, Roslyn Joy Dihito, Palmito Donceras Jr., Stephenson Erazo, Marcelino Esto III, John Lawrence Gavilan, Oliza Monique Gial, Ernst Von Abril Harjo, Nicole Anne Menzo, Alexi Manuel Nicart, Carl Vincent Panis, Angelique Pico ngan Hannah Felicity Raloso. Gindumaran eksaminasyon han Pebrero 21 tubto 22, diin 20 estudyante tikang ha probinsya ang nagkwalipikar para prestigiyoso nga scholarship program han DUST. Ginsaring han DUST PSTO Eastern Samar nga direkta nga makakakarawat hin opisyal nga komunikasyon tikang ha DUST SAI nga DUST Regional Office 8 ang mga qualifier may kalabutan han Notice of Award, Orientation Schedule, Scholarship Agreement, nga di ba pa nga dokumentaryo nga kinahanglanon. Ginpahinumdum liwat ang mga qualifier nga regular nga bantayan ang ira email accounts nga di ba pang opisyal nga communications channels para mga importante nga pahibaro. Ang orientation nga contract signing para mga qualifier nakatakda ha Hunyo 16 alas 8 hiton aga ha College of Law Building han Eastern Samar State University ESO Main Campus ha Borongan City. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Balik din sa Kalbayog, mas ginpahugot nga pagpatuman balaod pagsulot helmet. Ginduduso sa Kalbayog, Samar. Pamatiang tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Mas ginpapahugot sa syudad sang Kalbayog, Samar ang pag-implementar sa Motorcycle Helmet Act kasunod san pagdamo san mga naire-report ng mga pagsupak sa balaod ug mga aksidente nga dabi ang mga motorcycle rider. Pinaagi san usa nga resolusyon nga gingawas san sangguniang panlungsod, ginaaghat ang mga law enforcement ug transport agencies nga mas pahugoton ang pagpatuman sa Republic Act 10054, Motorcycle Helmet Act, sugad man ang pagsunod sa presente ng mga lokal nga ordinansa bahin sa kaluwasan sa kalsada. Base sa mga report, damo nga mga rider o back rider ang diri nagsusuluot sa tama nga protective helmet, butang nga nagiging rason sa mga disgrasya sa ulo nga dabi sa aksidente. Kumubaton, papahugoton ang koordinasyon sa mga ahensya ug barangay para sa mas mahugot nga information campaign ug pagpatuman sa balaod. Katuyuanan san pitad nga maibanan ang numero san mga aksidente, maproteheran ang mga motorista ug maiduso ang mas luwas nga pagbiyahe sa mga kakalsadahan sa Kalbayog, Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Ngan katugangan nga balita at ikang dinhi ha Eastern Samar, Sapaw Road Project habungto hiton giwan ginlalauman nga makahatag hinhapsay nga transportasyon ha ira relocation site. Katugangan nga impormasyon adi anakon balita. Padayon ang pagpauswagan gobyerno probinsyal han mga kalsada ha mga barangay base mas mapahapsay ang transportasyon ngan mas maabat ang serbisyo publiko labi na ha mga hagrayo ang kabarangayan ha probinsya. Usahan mga proyekto nga igpapatuman yan na amo ang road concreting project ha barangay Sapaw habungto hiton giwan pinaagyan suportahan administrasyon ni Governor Ralph Vincent R.V. Vardone. Agud masulbar ang maihan nga problema hadalan pakadto sa St. Genevieve Housing Project. Ang proyekto nga may kahilaba nga sobra 230 metros direkta nga makakabulig ha mga pamilya nga naokoy ha relocation site. Sumula mga residente damo na nahitabo nga mga aksidente ha lugar tungod ang maraot nga kahimtang handalan labi na kung nag-uuran ngan masirom. Pinagyan bago nga sementado nga kalsada, mas magiging masayon ang pagbiyahihan mga residente upod ang transportasyon han mga estudyante, trabahador, ngan mga emergency services. Personal na inspeksyon ni Governor Vardone kaupod ang mga provincial engineers
ang proyekto base masiguro ang dekalidad nga implementasyon hini. Kaupod luwat hira board member Attorney PJ Verdoneng and BM Paul Gonzales nga padayon nga nagsusuporta han mga infrastructure projects habung tuhiton giwan. Dako ang pasasalamat han mga residente tungod kay ang proyekto dili ila para mas maupay nga dalan kundi para liwat mas komportable nga panginabuhi para han ira mga pamilya. Para PIA Eastern Samar, Vito Lintiro Kumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Bureau of Fire Protection hinunangan nagpahigayon og fire safety activities sa mga tuhaan. Ana report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, John. Dinusad sa Bureau of Fire Protection kung BFP Hinunangan Fire Station ang Fire Safety Awareness Activity nga gilang Fire Safety in Schools with the Fire Dogs sa mga tungaan sa Hinunangan Southern Leyte. Tumong sa mga kalihukan ng pagtudlo sa mga kabatan-unang tinunan sa kamahinungdanon sa fire prevention, hustong mga pamaagi sa kaluwasan batok sa sunog, paggamit sa fire extinguisher o pagpangandam panahon sa emerhensiya, pinaagi sa makalingaw angay sa mga bata nga pamaagi sa pagtudlo. Aktibong miapil ang mga tinunan sa mga diskusyon o interaktibong demonstrasyon. Kalabot niini, nagpasalamat ang BFP Hinunangan Fire Station sa administrasyon sa mga tungaan sa pagdawat ug pagsuporta sa kampanya alang sa fire safety awareness. Sumala sa BFP, pinaagi sa susamang inisyatiba, parayon nilang gipaligo ng kahibawo sa komunidad o gihulma ang kabatan-unan aron mahimong responsabling tigpasiugas sa kaluwasan batok sa sunog. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. VSU nagpahigay ng workshop sa underwater photogrammetry alang sa coral reef monitoring. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Gayon sa Assessing Coral Reefs in 3D Underwater Photogrammetry Workshop, gikan sa Hunyo 9 hangtod 11 sa Pavilion Glass Room, VSU Lower Campus. Gitambungan sa mga partisipante nga adunay interes sa marine science ug coral reef conservation ang tulo ka adlaw nga workshop nga nagtutok sa paggamit sa underwater photogrammetry o sa kateknolohiya nga naggamit og nagkapatong nga mga hulagway ilawom sa dagat aron makahimo og detalyadong tulo ka dimensyong modelo sa coral reefs. Gipangunahan ng workshop ni Jaji Ong, kauban si Mr. Darrell Anthony Valino, di nilang gipaambit sa mga partisipante ang mga batakang konsepto o praktikal nga paggamit sa maong teknolohiya sa pagtuon o pagmonitor sa mga kahimtang sa mga coral reef. Atol sa workshop, nakakataon ang mga partisipante kung sa unsang paagi ang nakapatong ang mga hulagway ilawom sa tubig, mahimong-himoong 3D nga modelo, aron mas tukma nga masubay sa mga siyentista ang kahimsog, istruktura ug mga kausaban sa coral reef ecosystem sa paglabay sa panahon. Gipasiugda usab sa mga tigpasiugda sa kalihukan ang kahinungdanon sa underwater photogrammetry isip usa ka moderno ug epektibong paagi sa pagpaligon sa panuki-duki ug mga paningkamot sa pagpreserbar sa mga yamang dagat. Ang mga workshop kabahin sa padayon nga paningkamot sa VSU sa pagpalambo sa siyentipikong panuki-duki, inobasyon ug kapasidad sa mga estudyante ug researcher alang sa malungtarong pagdumala ug pagpanalipod sa mga ekosistema sa kadagatan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda. Eastern Visayas. Samtang naton oras, may danala kita 11 minutos ug sama alas 9 haaga dugang nga balita ti kang Radyo Pilipinas Borongan. Bungtuan San Policarpo magsasalin urog han ika-78 nga founding anniversary. Ang detalyehan report ti kang Kandayan Camplon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magsasalin urog han ika-78 nga founding anniversary ang Bungtuan San Policarpo yan ang adlaw Hunyo 16 tuig 2026. Apang muna itong lokal nga pamunuan han bungto. Di mapasong ang ginambitaran nga tanan nga residente, stakeholders, nga iba pa nga miyembro ng komunidad nga makiisa han nasabi nga higayon. Ining okasyon ng paghinamdom han 78 anyos nga karekuhanan kasaysayan han bungto. Pagkakarusang ang progreso,
Diin tatagan doon iton pagbubuhatan nga programa ang mga kalangpusan han komunidad. Ngan paghatag pagkilalan mga kontribusyon han mulupyog individual nga nakakontribuer ha pagpaurusahan San Policarpo. Pagbubuhatan gihapon na nasabing mahinungdanan nga higayon ang pandistribuer in certificates ngan incentives. Sugad man recognition han mga passers ug achievers han bungto. Ang lokal nga pamunan han bungto nagpapabiling nga komite na pagdusuan good governance, pagkakarusa iton komunidad, sustainable nga pag-ursa ngan inklusibo nga progreso para hangatanan. Impormasyon na ikay pinagang lokal nga pamunuan han bungton San Policarpo. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamatan report Dayan Camplon. Ngan sa pa nga balita, kaso nga murder. Iginpasaka na kontra tunduha nga suspitsado hapagpatayhan school head habungtuhan kinapundan. Aadi ang detalyihan akong report. Radyo Pilipinas report. Formal lang aging pasakanin kaso nga murder. Ang duha nga suspitsado nga gintutudlok nagpaluyan brutal nga pagpatay kan Mr. Anthony Pardilan, ang tinahod nga head teacher Hanaga Elementary School, bungtuhan kinapundan Eastern Samar. Ginkumpirmar mismo ni Eastern Samar Police Provincial Office Director Police Colonel Ernesto Armacasil nga ang kaso kontra kanda alias Mark taga kinapundan nga alias Jan taga Santa Rita Samar inhingpit nga ginsalawada Provincial Prosecutor's Office. Pinaagi han regular filing han mga launahan kalupan Huwebes, Hunyo 11. Update han na hinabuha barangay alang-alang kinapundan usang teacher nga namatay June 8, 2026 around 2:41 AM na na-report ang pulisya. As of kanginahan mga alas 2, June 11, 2026, napailan nahin na kaso through regular filing ang aton mga akusadong duduha. Elias Mark and Elias John yung kasong murder. Basaran eksklusibo ang tulid nga investigasyon ng mga otoridad. Ang biktima orhingahin kitaan nga buhipan mga alas 11 gabi ang Hunyo 6. Kundi kaupod pahini ang duha nga akusado. Kataliwan han sobra 24 oras nga pagkawara, ginkumpirmahan mga otoridad nga hingkitaan nga waray na kinabuyan biktima nga may ada mga stabwan sa lawas. Hamasigot nga dapitan Barangay Naga mga alas 2:41 han kaagahon han Hunyo 8. Haluyuhan madagmit nga malangpuson nga pag-alin susunodan kapulisan, opisyal nga igindeklararan Eastern Samar Police nga cleared ini nga kaso. Samtang ginahulat na lan pinal nga desisyonan korte para hulos nga hustisya ha pamilya Pardilan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Patapusan nga balita sa Radyo Pilipinas Calbayog, LGU Allen nagpahigayon sa nakatulong nga Good Governance Caravan. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas report. Manilampuson nga nagpahigayon ang gobyerno lokal San Allen sa nikatulong nga Good Governance Caravan sa Allen Central Elementary School. Gindara San LGU Allen ang magkadarodilain nga serbisyo publiko basi mas mapahirani ang mga programa sa gobyerno ngadto sa mga residente. Lakip sa mga serbisyo nga iginhatag ang libre nga health consultation nga medical services, anti-rabies vaccination, libre nga haircut, pagpanhatag sa school supplies ngan rice assistance, ilarom sa local government support fund rice program. Nagpanhatag liwat ang munisipyo sa financial assistance sa kwalipikado nga college students, pinaagi sa educational assistance program. Nag-turnover gihapon sa mga printer ngadto sa mga magturutlo sa Allen Central Elementary School basi masuportahan ang pagtutdo ng operasyon sa eskwelahan. An Allen Good Governance Caravan, usa sa flagship initiatives ni Mayor Katkatsuan, ilarom sa iya 5 governance pillars. Tumong sini nga himuon nga mas accessible, responsive ngan mas hirani sa publiko ang mga serbisyo sa gobyerno lokal.
Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat Suzette Pratencio sa imo balita. Aton oras, 5 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 9 san aga. Bueno, Ate Daisy, Ate Gemma, Ate Mikay, Ate V, una na kami manamilit dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa aton tagkontrober balita Suzette Pratencio. Aton nakaupod sa Master Control Engineer Joven Cardenas ngan aton mga OJTs tikang sa Northwest Summer State University, Lex Francisco, Mark Tayab, Brenda Fortuna ngan Angel del Rosario ngan sangaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ang iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Aganda mga salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngan tubtub na laliwat din hiyan partisipasyon ang PIA Eastern Samar, ang ngaran ni Regional Director Rhea Narinto, ngan Assistant Manager ng PIA Eastern Samar, Sir Samuel Candido. Hindi yan yung nakaupod, yan na nga adlaw. Para ito natin Tuesday edition, ito ang Good Morning Eastern Visayas, Vito Lentino Gumban, damo nga salamat. Good morning, Eastern Visayas. Atong tak na 57 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon ulat tay panahon mga higala sa itong panag-uban karon sa itong Martes nga edisyon ug sa ngalan sa itong mga kaubanan diri sa Master Control at tubang si Noel Palogod sa ato sab nga mga frontliners karong buntaga si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Orit Atuil ug Chevik Epes, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Kami mapasalamaton sa itong pag-uban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Sa katapusan nga balita gikan sa DYD sa FM, panagtigo mahitungod sa road safety, gipahigayon sa dakmayan sa baybay, ani ang detalles report ni Jexter Kizon. Pusong gipaygayon sa Baybay City Police Station kon CPS ug Land Transportation Office kon LTO Baybay ang usa ka panagtigom may tungod sa responsable nga pagmaneho sa kadalanan niadtong Hunyo 12, 2026 sa multipurpose hall sa Barangay Gaas, Baybay City, Leyte. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Baybay City Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idelio ug ni LTO Baybay District Head Romeo P. Alianza nga nagpahibalo may tungod sa importansya sa responsableng pagmaneho og disiplina sa paggamit sa pampublikong kadalanan. Ang maong panagtigom gitambungan sa mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association Kontoda, mga opisyal sa barangay, mga opisyal sa Sangguniang Kabataan ug mga motorcycle rider gikan sa Barangay Gaas. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa kahibalo sa publiko may tungod sa kaluwasan sa kadalanan, responsableng paggamit sa mga sakyanan ug pagpalambo sa aktibong partisipasyon sa komunidad sa pagsugpo sa mga aksidente sa kalsada ug uban pang mga insidenteng may kalabutan sa trapiko. Naglaom ang Baybay CPS ug LTO Baybay sa padayon nga pagpahigayon ug mga edukasyonal nga programa sa maniini aron mapalambo ang disiplina sa mga motorista alang sa mas luwas ug mas hapsay nga pagbiyahe sa kadalanan. Jackster Kizon, TYDCFM, Good Morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Jexter Kizon og dinhi na usab natapos ang partisipasyon sa DYD sa FM ni atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Temporaryo na kami nga manamilit sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ug ako nakauban si Glory Kayunda, Jexter Kizon. Og yes, mga higala, daghang salamat. Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngan bueno, da mga salamat ato niyo naging partisipasyon DYDC, haton Visayas State University, pinaagi kan Micaela Gongora, ngan sugad man Radyo Pilipinas, sugod Miss Gima Distresa, da mga salamat. Philippine Information Agency, Miss V. Gumban, thank you, and RP, Radyo Pilipinas Kalbayog, Miss Charmaine Perito Balvez, thank you, naging partisipasyon, iton bugos nga persan RP Kalbayog. So tikang naman dito Radyo Pilipinas Borongan, hangaran ito na among station manager
Ate Rose Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boberobin, Chief Tech Joy Policarpio, nga nako naging kapartner Engineer RV De Dios, ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring damo nga salamat inyo pakigusa nga nasugad man nangingimbitar otro pamati pagkalaw hataramdan. Good morning Eastern Visayas, buwas nga adlaw pariho nga oras nga istasyon. Again, magandang morning and God bless everyone. Good morning, Eastern Visaya. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.